basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lakas ng tama mo, kalahat ng mga bagay na walang labisang mabantot. Pag ito ay sumingaw, Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At ngayon ay December 29, 2023 dito sa Pilipinas mga kapatid. Friday alas 2:18 ng hapon. Magandang hapon sa lahat, maayong hapon diha sa mga Bisaya. At meron tayong debate na magaganap ngayon patungkol dito sa 70 weeks of Daniel mga kapatid. At ang pinaka-specific nito, ito ay tapos na. Affirmative dito si Edwell ng Seventh-day Adventist. Negative naman si Sis Grace ng ex-MCGI. Ayan, so for now, wala pa siyang kinakaaniban. Ayan, so same rules, same setup ng debate. 10-7 mga kapatid. 5-minute final conclusion at same din sa rebuttal. So ganun lang lagi yung ating rules, no? At shoutout po na sa lahat ng nasa live. Kay Arch CTL, shoutout sa iyo bro, ng Catholic to. Jamie Diaz, Go Tol Grace Barrios, April John Bago, shoutout sa iyo. Kay Rhea Cheng, Go Grace Barrios, durugin mo, sabi niya. At Rene Burgos, Banat Grace Barrios. Medyo maraming ano dito, fancy Grace Barrios Jivan Lozada, shoutout sa iyo bro. Kay Dapil Bilana, ayan, shoutout sa iyo. Kay Ray Pilapil ng MCGI, shoutout sa iyo bro. Junril Jaroy, same pa din kay ex ako. Ayan. So Don Puerto, shoutout sa iyo bro. So alam na nila yung ating mga rules, no? So for sure nadinig nyo na kahapon, lalo na kahapon mga kapatid. So ipapakilala ko na lang sila ulit. Ayan, at syempre kung ano yung kanilang titindigan sa hapon na ito, at ano yung inaasahan nila sa kanilang
katungkali. So bro Edwill, pakilala ka muna bro. Yes, Brother Ross, magandang hapon po sa lahat po nating mga kaibigan na nandito ngayon sa ating Russia TV, special version po ito. Kasi alanganin, hindi po regular na oras ang debate kasi araw po. Ngunit ito po ay ating sinasamantala mga kapatid sapagkat magbabagong taon na, dapat magtapos na kami ni Grace. Okay, so para salubungin natin ang bagong taon na walang away, walang kontrahan, dapat tayo ay maging masaya. So mga kaibigan, na kayo po ay kumukontra sa akin, no problem. Pero kung gusto niyo maibigan tayo, mas maganda kasi parating na po ang bagong taon. Okay, back to you, Brother Rasya. Okay, so yan po si Brother Edwill ng Seventh-day Adventist. Napakaraming debate na nakater ko na to. Napunta na din ito sa punto por punto. Ako pa din yung moderator doon. At isa sa pinakamagaling din na Seventh-day Adventist defender na nakilala ko. So please share yung ating live streaming ngayon mga kapatid doon sa mga sumusuporta kay Brother Edwill dito sa topic na ito. So dito naman tayo sa tututol. Pakilala ko sa inyo, sister. Hello, salamat sa Diyos at medyo okay na ang signal ni Brother. Para doon sa mga hindi nakakaalam, kaya na-cancel yung aming debate kagabi, hindi dahil sa tumakbo siya, kundi dahil meron siyang problema sa signal. Actually, gusto niya pang tuloy kagabi, kaya lang dahil out of time na, nakapag-sign out na si Brad Tasha, kaya ako mismo ang nagsabi na ayoko na kasi hindi ko nararamdaman na okay ang signal ni Brad Edwill. So wag niyong iisipin na tumakbo siya dahil hindi po siya tumakbo. So sana loobin ng Panginoon na matapos namin ang debating ito. Negative side, tatayuan ko na hindi pa tapos ang 70th week. Thank you. Okay, that is Sis Grace Barrios mga kapatid. At for sure kilala nyo siya sa mga written debate. Meron na din siyang mga debates sa ganito, voice call. Kung naalala nyo, last basta mga ilang araw, patungkol pa din dito sa 70 weeks mga kapatid. So sa Debaters Convention meron din siyang debate. So I think kilala nyo, this is Grace Barrios. Ayan. So simulan na natin ang ating debate mga kapatid. At bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Edwill ng Seventh-day Adventist na ang 70 weeks ay tapos na. Your time start now, bro. Magandang hapon po mga kaibigan. Ngayon po ay ipagpatuloy na po natin ang ating debate sa hapong ito. Ito po ay walang away, aralan lang, walang personalan. Okay? So anyway, mga kaibigan, talaga pong hindi mawala na mayroong mga konting mga discussion at mga bangayan sa ating mga viewers dyan. Ngunit isipin po natin na tayong lahat ay tao lamang. Ang lahat po tayo ay mahal ng Diyos kung kaya tayo ay mga ibigan sa isa't isa. Well, ang atin pong topiko mga kaibigan ay 70 weeks ay tapos na. Kung kaya't yun din po ang ating patunayan ngayon sa hapong ito mga kaibigan. Now, ito po ang ating topic. Okay? 70 weeks na ito po ay mababasa po natin sa Daniel 9:24 hanggang 27. So, saan ba galing po ang 70 weeks mga kapatid? Okay? Ito po ay nanggagaling po sa the Bible's longest, most amazing prophecy and the Bible. Ito po ang pinakamahabang propesya sa Biblia. Ano po yun? Ito yun. Sabi rito, and he said unto me, unto 2,000, then shall the sanctuary be cleansed,
Kaya yun po mga kapatid ang isang topiko na dito po kinuha ang 70 weeks mga kapatid. Now, ito po ang pabalita doon kay Daniel. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and anoint the most holy. So mga kaibigan, kunting padaan mo na kung ano po ang kahulugan ng isang araw sa Biblia, sa mga aklat ng mga hula. Sabi rito sa Numbers 14:34, according to the number of the days in which you spied out the land, 40 days for each day, you shall bear your guilt 1 year, namely 40 years, and you shall know my rejection. Ezekiel 4:6, I have laid on you a day for each year. So mga kaibigan, ang isang araw ay pinaka-isang taon. Now, tuloy na po tayo. So, bakit po ay ibinigay kay Daniel mga kaibigan ang kahulugan ng 2,300 na mga araw? Sapagkat si Daniel ay hindi niya po naunawaan yun mga kapatid. Kung kaya't siya nagkasakit ng maraming araw at hindi niya talaga naunawaan ang vision na yon. Kung kaya si Angel Gabriel ay lumapit kay Daniel at sinabi, at the beginning of the supplications the commandment came forth, and I am come to see thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. Ito na po yung vision mga kapatid. Inulit lang po. 70 weeks are determined upon thy people. Ilan po? Ilang sanlinggo? 70 sanlinggo ay ipinasya para sa iyong bayan at sa iyong banal na syudad, to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy and anoint the most holy. So, tuloy po tayo. Well, sa talatang 25 ng Daniel 9, sabi rito, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore, to build Jerusalem unto the Messiah, the prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even and troublous time. 26. And after 62 weeks, shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolation are determined. So, ngayon, talatang 27 mga kapatid, ng Daniel 9, ito po ang sabi, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of the abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. So mga kaibigan, ito na po ngayon ang summary sa aking mga binabasa. 4 minutes? No, hindi matapos to. 70 weeks ay nahati po sa tatlo mga kapatid. Ito po ay 7 weeks, 49 years. 62 weeks, 434. 1 week, 7 years. Kaya all in all, yan po ay 490 years. So, bago yung 1 week mga kapatid, nahati din po yan sa dalawa. Okay? Kaya 3.5 years, yan, dalawa po yan. Kumbaga, maraming pagkahati-hati po ang mga panahon ito ng 70 weeks mga kapatid. Ngunit pasunod-sunod po yan, hindi po yan nagkahiwalay. Now, kailan mag-umpisa po ang 70 weeks mga kapatid? Yan po ay 457 BC. Tiyak po tayo dyan mula po sa sulat na Ezra. At mula po sa Wikipedia mga kaibigan, 457 BC, ay decree
ni Artaxerxes I that the city government of Jerusalem shall be reestablished according to Ezra 7, Daniel 9, and Nehemiah 1 in the Old Testament. Kaya mga kapatid, kaibigan, yan po ang starting point 457 BC. At makikita din po natin sa Associates for Biblical Research, no? Sabi rito, therefore, we are justified in saying that the decree permitting the rebuilding of the streets and walls of Jerusalem was issued 457 BC. So mga kaibigan, Daniel 9:25, know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks, mga kaibigan. Therefore, 69 weeks po yan. Times 7 days per week, yan po ay umabot po ng 483 days o kaya 483 years po, mga kaibigan. Well, 457 up to 27 AD, dyan po nagwakas ang 483 years, mga kaibigan. Now, kung atin pong i-calculate, halimbawa 5 BC, saan papatak? Kung 5 taon mula ngayon, saan papatak ang 5 taon, mga kapatid? Siyempre kung 5 BC, first year 4 BC, second year 3 BC, third year 2 BC, fourth year 1 BC, and fifth year 0 BC. 0 po yan, mga kapatid. Kaya lang sa history po, wala pong 0 year, mga kapatid. Therefore, direct po yan sa 1, no? Kasi mula BC 1 ay diretsa po yan sa AD 2. Kung kaya't, mga kaibigan, ang 457 years ay pumatak po siya sa 1 AD. Now, 457, para makumpletong 483 years, ilan po ang idagdag natin? Yan po 26 years, mga kapatid. Therefore, 1 AD plus 26, that would be 27 AD, at doon po ang bautismo ni Kristo, mga kapatid. Now, sabi rito, meron po tayong internal reference na ang 27 ay tiyak. Sabi rito, when all the people are baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. Kailan? Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Kailan? 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Kailan po nang hahari si Tiberius, mga kaibigan? Sabi po rito sa ating Google, no, internet. Yes, Tiberius was August coup princeps since 12 AD. Therefore, nag-start si Tiberius maghari 12 AD. Therefore, 12 AD plus 15 years, that would be 15 years. 27 AD, si Kristo po ay nabautisman, mga kaibigan. Sayang. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ng ating affirmative, Brother Edwil ng Seventh-day Adventist Church. So dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Grace Barrios ng XMCGI, your time start now. Thank you. Question number 1. Sabi mo, kaya binigay ang 70-week prophecy ay dahil hindi ito naunawaan ni Propeta Daniel. Saan yon nakasulat? Okay, nakasulat Daniel 8:26. Pakibasa. Pakibasa. Okay, basahin natin. Basahin natin, ha. Eto. Basahin natin. Daniel. Okay. Next question. Next question. Medyo hindi natin mahabol, Grace, ha? Pero Okay. mamaya basahin natin, ha? So, kung ibinigay ang, sabi mo kasi, ang 70 weeks, kaya siya binigay ay dahil hindi niya nauunawaan, di ba? At sabi mo,
ito ay matatagpuan sa Daniel 8:26. Mamaya babasahin na lang natin. So magka-follow up question na lang pala ako. Okay. So from year 27 AD to 31 AD, from the baptism of Jesus until the crucifixion, okay, that's 3.5 years, diba? Diba, Brad Edwell? Tama. Okay. So, during the time that he was resurrected, ang sabi ninyo, according doon sa timeline nyo, ang figures nyo, from 31 AD to 34 AD, that's 3.5 years, ang sabi nyo, yun ang completion ng Messiah, the Prince. Okay, ang tanong ko ito, from the resurrection of Christ, ilang araw ba siya nagstay sa earth bago ang ascension? Okay, tanong. Sagot. 40 days. 40 days siya. 31 AD, 40 days siya, umakit sa langit. So may natirang 3.5 year. Para makumpleto ang 490 years, ay talagang ito ipinagpatuloy ng mga alagad at katuparan nito binato si Esteban at ang pabalita ay pumunta sa mga hintil sa panguna ni Pablo sa kanyang pangalan sa mga hintil. Next question. Next question. Ayon sa 9:26, niya, at ang prinsipe, ang tao ng prinsipe, nagigiba sa isang bayan, ay magpo-comply siya ng kanyang i-confirm ang one whole week. Ang tanong ko sa'yo, na-confirm ba ni Jesus ang whole week na yan? 7 years? Okay, yes, na-confirm niya. Ipinagkatiwala niya ang kalahati ng sanlinggo sa kanyang mga alagad. At, pagkatapos noong 3.5 years na nalabi, lubusang tinanggihan ng mga Hudyo si Kristo sa pamamagitan ng pagbato kay Esteban, kung kaya't ang kaharian ng Diyos ay inalis na sa kanila. Next question. Meron ka bang makikita na si Kristo ay na-fulfill niya ang one whole week or 3.5 from the resurrection to the stoning of Stephen? Meron bang nakikita or mababasa? Well, wala mababasa letra por letra. Pero, ito ay ipinagpatuloy ng kanyang mga alagad sa pangaral. Hindi po sila lumabas ang mga Israelita, ang mga alagad sa kanilang pangaral until na natapos na ang 70 weeks, saka po ang pangaral doon sa mga hintil. Kaya yung 70 weeks para sa mga Hudyo lamang yon at yung natira sa 2,300 para sa mga hintil, kasama na tayo doon, Grace. Nasaan si Stephen or nasaan si Jesus nung pinatay si Stephen? Okay, nasaan? Umakit na. 40 days umakit na siya. Binili ng Panginoon ang gawain sa kanyang mga alagad. Gawa Okay. so. Sino ba talaga ang magpo-fulfill ng one whole week covenant na yan? Meron bang nakalagay na during the last half of the 1 week, ang kanyang mga alagad ang magpo-fulfill ng last half week? Meron Yes, ba? binili na niya ang mga alagad. Okay. Pakilagay, nakasulat dyan na... Wait lang, Sis Grace. Isa lang Second, muna na tanong tanong, ko. Sis Grace. Wait lang. Kasi parang sumasagot na si Edwil doon sa previous mo na tanong ba. So, bibigyan ko muna siya ng 20 seconds tapos isunod mo yung pahabol mo na tanong, ha? So, Bro Edwil, sumagot ka, Okay. bro. So ito po, Sister Grace, sa 9:27, he will confirm the covenant in 1 week. And in the midst of the week, he shall cease the oblation. Yung mga paghandog, pag-aalay, itigil niya na yon. Ano yon? Anong pangyari doon? Mamatay siya sa cross. At mayroon na tira, ipinagpatuloy na mga... Okay, next question. Next question, ha? Okay. Ayon kay Daniel, bukod kay Jesus, meron pa ba siyang binabanggit na prinsipe other than Jesus Christ? Ayon kay Daniel,
Meron. Yung mga maninira, Roman Empire yun, inutusan si Titus para sirain ang Jerusalem sapagkat after 70 weeks, nahusga na ang Israel. Narito ang inyong bahay ay naiwang sira. Sinabi ni Kristo yun. Pakilatag nga. Next question. Pakilatag mo nga ang sitas. Kailangan basahin mo na nagpapatunay na si Titus ay ang prinsipe na binabanggit sa prophecy of Daniel. Bagsak mo. Well, Saan nakasulat sa book of Daniel na si Titus yung prinsipeng pinatutungkulan niya? Okay, sagot. Sagot. Sapagkat siya ang sumira ng Jerusalem. Ang pagkakasira ay nahula na at ang tao ng prinsipe na maninira. Si Titus ang katuparan noon sa history, kapatid na Grace. Next question. Pakilatag. Mr. Moderator, sabi ko, ilatag ang sitas na nagpapatunay na si Titus. Wait lang. Nag-o-object ka ba, Sis Grace? Or... Yes, nag-o-object ako kasi haka-haka lang ang binibigay niya Puro Hindi. kathang isip lang yun Hindi. Side comment tayo. Ganito. Dito muna tayo sa inyong objection. Actually, meron na lang 5 seconds. 5 seconds na natira. However, pumasok naman yung objection ni Sis Grace. Ang gusto ni Sis Grace, magbigay ka daw ng talata, Bro Edwil. Ngayon, naghihintay siya ng verse kung ano yon. At kung ibibigay ni Bro Edwil yung verse, kahit anong explanation niya doon, i-rebat mo na lang kung para sa'yo mali. So, Bro Edwil, meron kang counter objection doon, bro? Or ready ka nang sumagot saang talata daw, bro? Well, saan talata? Daniel nga Daniel 9:27. Daniel 9:26 na maninira ay papasok. Ang tanong niya kanina, sandali, wag ka mag-placard dyan, mapapahiya ka lang. Ang sabi niya kanina, sandali, Mr. Moderator, objection. Okay, objection muna tayo, objection. Pumasok I did pa. not break any rules. Okay. Mr. Moderator, I did not break any rules. Okay. I did not break any rules. Wait lang. I did not break any rules. Wait lang mga ganito sa ano ko talaga sa rules ko. Any reaction na madidistract yung ating katunggali is hindi ko pinapayagan yan ba. So Sis Grace, gusto ko sanang i-minimize mo yung parang hindi ko mabasa yung ginagawa ng sa pamaypay. Ang nakalagay dito sa rebuttal na lang. Yun lang naman ang sinabi ko, sa rebuttal na lang. Okay. So bakit ka madidistract dito? Okay. Kaya nga, pero sa akin kasi anything talaga, kahit anong gawin mo dyan, basta kung madidistract yung kalaban ko, kalaban nyo, talagang ano ko yan, ipapahinto ko yan. So, ganito, Bro Edwil, meron na lang 1 segundong natira, bro, doon sa ano mo, at I think hindi na ito aabot sa sagot mo. So nasagot mo naman na meron ka talaga tayong binigay kanina. So as is na to na time na doon sa 7 minutes na time ni Sis Grace. So ganun tayo. So dito nagtatapos ang first cross ng ating negative, mga kapatid. At shoutout muna sa ating nasa live, medyo umiinit konti dito. RP Presado, shoutout bro. Kay Don Puerto, i-Jollibee mo na lang yan. Shoutout Odette, makiki-watching. Sis Odette ng ROG. Arch CTL, shoutout sa iyo bro. Abela Leonard, support po kami para sa katotohanan. God bless bro Edwel Ortaleza. Shoutout din kay Sanchez Green SD. Alam mo ba kung ilang dekada ang gap ng Daniel 8 at Daniel 9? Mukhang dinugtong mo lang agad ang Daniel 8 at Daniel 9. Shoutout din kay Jacob Adra Lubos, puro busy, haha. Watching Russia TV, Daniel Borella. Kay Joy Sukaldito, ang 70 weeks ay 490 days to 490 years in prophecy, at iyan po ay nag-umpisa noong 457 BC at nagtapos noong 334 AD nung pinagbabato si Stephen. Ang 70 weeks ay unang binahagi ng 2,300 days prophecy sa Daniel 8 verse 14. Nakikipag-debate si Grace Barrios kahit walang alam. At shoutout din kay Junril, patay sa cross exam
question si Edwil. Sumabog ang bituka, hahaha. At sabi ni Jacob, puro daldal, walang sitas. At Danny Galvez, ex na dala pa niya ang aral na tinalikuran na niya. Katotin kay Don Puerto, ano ba yan si Miss Grace? Very, very disappointing. Parang laki sa kalye. At Rani Burgos, durog agad ang SDA. At okay mga kapatid, medyo mainit-init ang ating debate ngayon. Bibigyan ko ng 10 minuto sa pagiging negatibo na ang 70 weeks ay tapos na. Grace Barrios ng XMCGI, your time start now. Thank you, Mr. Moderator. Today is December 29, 2023, and I stand on the negative side. Okay, ayon sa kanya, yung first question ko, sabi niya, ang 70 weeks prophecy daw ay ibinigay sa bayang Israel dahil hindi daw ito naunawaan ni Daniel. Ngayon, tinanong ko siya, nasaan ang patunay na ito nga, kaya ibinigay ang 70 weeks ay dahil hindi naunawaan ni Daniel. Ang binigay niya, Daniel 8:26, basahin natin ha. The vision, this vision about the evenings and the mornings is true, but these things won't happen for a long time. So don't tell it to others. So with that, nagpapatunay na tong SDA wala talagang alam sa mga pinagsasasabi nila. Kasi doon sa Daniel 8:26, wala kang mababasa na kaya ibinigay ng Diyos ang 70 weeks prophecy kay Daniel o sa people of Israel, dahil hindi yon naunawaan ni Daniel. Hindi tama. Kaya doon pa lang, mali na ang SDA. Okay? Mamaya sasabihin ko kung ano yon. Number 2, tinanong ko siya kasi sabi doon sa Daniel 9:26, ang prinsipe, the prince will confirm the covenant in 1 whole week. So it's the prince that will comply to complete the whole 1 week prophecy. That's the last 1 week from the 70 weeks. Tapos ngayon, tinanong ko siya, from the crucifixion and resurrection of Christ, how long did Christ stay on earth before his ascension? Ang sagot niya sa akin, 40 days. When in fact, he stated that Jesus will comply from 31 AD to 34 AD and also from 27 AD. So, kung sinasabi mo that Jesus will comply or will complete the 1 whole week, nasa heaven na siya. Paano niya mako-complete yon? Doon pa lang, durog na ang aral ng SDA. Okay, next. Sabi niya, tinanong ko siya kanina, sabi niya kasi, ang nag-comply daw ng last 1/2, si Titus. Pareho sila ng stand ni Alvila. Kasi ang stand nila, according sa SDA timeline, it was Jesus who will complete the whole 1 week covenant. Pero, bro, affirmative, anong problema? Maraming palasya kanyang ginagawa, Mr. Moderator Okay. So wala akong sinabi na si Titus ang mag-complete sa 70 weeks. Wala akong sinabi kanina. Bro Edwil, ganito. Either sang-ayon ka doon, bro, or hindi. Either nagsisinungaling siya or hindi. Presentation niya yan, bro. So ituloy mo muna to, bro. At doon mo na lang i-confirm sa tanungan, bro, ha. Pero for now, tutuloy muna natin si Sis Grace, bro Edwin. So nasa audience naman na yan, bro, kung paano nila itimbangin yan. So Sis Grace, proceed ka, bro. Assistant. Sinabi mismo, that's not policy. Sinabi mismo ni Abila, sinabi mo at pati ng writings ninyo, kasi I have the copy of the 70 weeks prophecy Sinabi mo na, kasi sinabi ko na after 40 days of staying on earth, Jesus went up to heaven. He ascended back to heaven. Ngayon tinatanong kita, kasi the last 1/2 or the last 3.5 years,
wala na si Jesus dito. 40 days lang siya nag-stay dito. Sinasabi ng aral ng SDA, meron pa siyang 3.5 years from the resurrection to the stoning of Stephen. So doon pa lang, mali na ang aral ng SDA, kaya idinidikdik nyo si Titus. Okay? Tinanong kita, nasaan nakasulat sa prophecy ni Daniel na si General Titus ang magpo-complete ng 1 week? Wala kang naibigay. Hindi mo yan naibigay. Kaya lahat ng mga inilatag mo tungkol sa last 1 week, puro lahat mga kasinungalingan lang yan. Okay? So, Brad Rasha, ilan pa akong paano? May ilang... Okay. So, kung maiintindihan lang ninyo, ang ano nila, ang timeline nila, malinaw naman eh. During the 70th week, 27 AD to 34 AD. Jesus was resurrected 31 AD. And from his resurrection, he was risen, and he was stayed in Israel for 40 years lang. So, papaano magiging 3.5 years? Kailangan makomplete niya yung last 3.5 years. Pero 40 days lang, doon lang, hindi na kayo magkakanda-ugaga, SDA. Talagang wala na, okay? Pagdating mo naman sa stoning of Stephen, na-discuss ko na yan last debate ko eh. Jesus was not around nung binato si Stephen. Well, in fact, yung ginigit-git nyo na si Titus, 70 AD yun! Sabi nyo, nag-last ang 1 week, 34 AD. Bakit dinidikdik nyo rito si Titus, 70 AD yun? So doon pa lang, maling-mali na kayo. Kayong mga SDA, mga bullies kayo. Ayaw nyo ng katotohanan. Gusto nyo mga dinodoktor-doktor nyong doktrina. Okay? So eto, makinig ka sa akin. Ang 70 weeks prophecy, kaya ibinigay yan. Okay. Bro, anong objection, bro? Mga foolish kayo. Di ba personal attack yan? No? Dapat maturuan ng babaeng ito, bastos. Bullies Sabi daw, ko, bro. bullies. Bullies I daw, said bro. bullies. Okay pa yan, bro. I said bullies, not foolish. Okay. Proceed lang. Okay pa yan, bro. Bullies. Sige, bro. Assistant. Okay. Last 3 minutes and 53 seconds. Okay, So, sabi niya sa akin, sabi niya, naririnig naman ninyo na, kaya daw binigay ang 70 weeks prophecy for the people of Israel dahil hindi daw yun nauunawaan ni Daniel. Anong sinasabi niya? Paano hindi mauunawaan niya? Pinauunawa nga. Kaya ibinigay, na-discuss ko na to last debate ko eh. Kaya ibinigay ng Diyos ang 70 weeks prophecy sa people of Israel dahil sa vision na nakita ni Daniel. Daniel 7 and Daniel 8, it speaks about the beast, yung mga hayop. Yun yung nakita niya. Kaya nga, di ba, kaya siya nag-grieve siya eh. Dahil nakita niya, yung mga hayop, dinudurog niya ang mga banal. Pinatitigil ng hayop na yon ang hain at ang alay. So, alam mo, yung hain at alay, yan ay utos ng Diyos. Okay? Tapos, biglang makikita ni Daniel sa vision niya na pinatitigil ng hayop, tapos dinudurog, pinapatay ng hayop na yon ang mga banal. Kaya yan ibinigay dahil nanalangin si Daniel. Dapat yung mga viewers na yan, alam na nila yon, pero bakit hindi niya alam? Kaya yun na ibigay. Okay? So, doon pa lang, ang ating kausap ay hindi talaga, katulad ni Abila, hindi sila magi-stay sa katotohanan na nakasulat. Bas gusto nila yung kanilang mga inimbento at pinagtagpi-tagping mga doktrinang wala sa katotohanan. Ngayon, itong masasabi ko lang. Kaya lang ilang minutes na lang ako, Brother Rasha. Okay. Yung sinasabi niyang 2,300 days, sa next cross-examination ko yun,
pabanat sa kanya. So, kung ano mang ilang seconds pa meron, i-giveaway ko na yon. So, official ng pinapastop ni Grace Barrios yung kanyang presentation. So, shoutout dyan sa ating nasa live. Dito na tayo sa ating first cross naman ng ating affirmative. Brother Edwin, paki-unmute mo na, bro. Ayan, 7 minutes para sa iyo, bro. Time start now. Sige, Grace, handa ka na ba? Handang-handa. Sige. Next question. Ang sabi mo kanina, pinatigil ng hayop ang hain. Saan mababasa na ang hain ay pinatigil ng hayop? Sinabi mo yan, bago lang. Yes. If you're going to read Daniel 7, pababa from, let's say, 11 hanggang 17, doon mababasa. Kaya nga ang tanong ng lalaki or ng angel, how long? How long are you going? Sabi niya, hanggang kailan mo ipatitigil ang vision na to tungkol sa Next question. pagpapatigil ng hain at alay? Okay. Sa makatuwid, wala kang mababasang talata na pinatigil ng hayop ang hain. Nilatag ko na nga, Daniel 7 eh. I mean, Daniel 8 pala yon. Daniel 8, 11 hanggang 17, dire-diretso yon. Nakalagay doon, pinatigil. Kaya nga nagtatanong yung anghel, hanggang kailan ang pagpapatigil ng hain at alay yung vision na yan? Kaya sumagot ang anghel, 2,300 days. And this vision shall be at the time Next question. of the end. Okay. Nakasulat. Next question. Para kanino ang 70 weeks? Para sa mga Hodyo o para sa mga Hintil? Ang 76, meron niyang aral. Okay? Mr. Yung Moderator. aral, yung utos na yan, yung kautosan. Time stop muna, Sis Grace. Anong objection natin? Affirmative. May categorical tayo. Mamili muna si Miss Grace. Okay. Okay. Wait lang. Ano muna yung pagpipilian niya, Bro Edwin? Ang tanong ko, para kanino ang 70 weeks? Para ba sa mga Hodyo o para sa mga Hintil? Hudyo o Hintil? Sis Grace, meron kang counter objection or ready ka na pumili? Counter objection. Okay. Sa tanong niya lang, nagpapakitang kulang sa kaalaman. Mr. Bakit? Moderator, objection. Okay. Atake personal na naman ang babae ito, bastos. Okay. Kulang sa kaalaman. Kulang sa Wait kaalaman. lang ha. Ito. Okay. Sis Grace, ganito. Direkta tayo sa counter objection. Ino-object kasi ni Edwin na dapat sumagot ka sa pagpipilian. Ngayon, yung counter objection mo doon sa pagsagot mo, ano ba yun? Para wag mong i-direct kay Edwin, sa akin ka makipag-usap. Ganito yun Mr. Moderator. Ang tanong niya, para saan daw yung 7 weeks? Kaya sinasabi kong kulang siya kaalaman. Kulang siya sa kaalaman. Bakit? Kasi nga, mayroong batas or utos, yung utos na binigay para yun sa bansang Israel. Pero during the 70 weeks... Wag mo na masyadong habaan, sis. Ganito, sis. Ito yung decision ko, ha. Meron kasi tayong rules patungkol dyan sa pagpipilian. Ngayon, either pumili ka or magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds o sabihin mo lang next question. So ngayon, anong gagawin mo, sis? Pipili ka na ito ba ay sa Hintil or sa... Pipili ako and then I will take my 20 seconds. Okay, so anong pinipili mo? Pinipili ko na ang 70 weeks ay binigay ng Diyos para sa people of Israel. People of Israel. Okay. So And I have my 20 seconds. Okay, 20 seconds. Pasok. Okay. Aside from giving the commandments to the people of Israel, tandaan nyo, yung 70 weeks, ang haba niyan. So, merong mga, yung mga katulad ng mga hayop nga, katulad ng time pa ni Nebuchadnezzar or ni Cyrus, ng pagpabalik ng pagpapatayo ng Jerusalem, kasama ang mga Hintil doon eh. Pati yung hanggang sa sinasabi mo na... Next question. Okay. Ang salita bang determined? 70 weeks are determined for thy people. Ang salitang determined, ito ba ay tiyak o hindi tiyak? Ang salitang determined is napasya. Napasya yan.
Pero ang salitang determined, hindi yan tumutukoy sa salitang natupad. Yan, hindi yan natupad, kundi naipasya. Okay. Next question. Pagbigyan. Sa Tagalog, pasya determined. Ang pasya, sino ang nagpapasya nito? Ang Diyos o ang tao? Ang nagpasya, ang Diyos. Pero ang magko-comply ng commandments, ang people of Israel. Next Dahil Diyos ang nagpasya, tiyak o hindi tiyak? Tiyak ang pasya, pero ang katuparan, hindi pa tupad lahat. Next Saan question. mababasa na hindi matupad lahat ang 70 weeks? Sagot. Sa bunganga mo na nang galing. Kasi nung sinabi mo nga si Titus ang nag-comply ng last half of the 1 week, dumamay ka hanggang 70 AD. Yun ang nagpapatunay na hindi pa tapos. Kasi yung prinsipe ng tao nagigiba sa Israel, sa bayang Israel at sanctuary, yun ay magaganap sa time of the end. Next question. Kaya nga. Next question. Sinabi ko ba na hindi pa tapos ang 70 weeks? Yes or no? Ang stand mo tapos na eh. Ano ka ba? Okay. Saan mo yan eh? Wait lang. Okay, next. Matatanong sa akin yung stand mo. Next question. Next question. Okay. Ilan ang inilaan para sa mga Israel? Ilan ang inilaan para sa Israel? Anong ilan? Sagot? Hindi ko alam kung ano sasabi ng ilan. Anong ilan? Okay, clarification, mag-clarify ka. ilan? Time stop ko muna. So, bro, Sister Grace, tumawag ka ng moderator kung gusto mong mag-clarify doon sa nagtatanong ha kung ano yung tanong niya. Okay. Sorry, Para ano natin. So, eto, ibibigyan ko muna ng clarification. Bro Edwil, ano daw yung ilan? Ika-clarify mo ba bro or tuloy ka pa din sa tanong mo? Sige, clarify ko. Sige bro. Naka-time Grace. stop to ha. Sige. Okay. Sang-ayon ka ba na 70 sanlinggo ay inilaan para sa Israel? Yes, 70 weeks inilaan sa Israel pero hindi pa tupad ang last 1 week. Saan mababasa na hindi pa natupad ang last one? Yung pagdamay mo kay Titus, the year 70 AD, yan ang nagpapatunay na hindi tapos ang 70, ang last 1 week. Dahil ang magaganap ang last 1 week at the time of the end. Next Hey, question. sinabi ko ba na si Titus ay kabahagi ng pagtupad? Sinabi ko Yes, ba? sinabi mo. Okay, kailan ko sinabi? Hindi ka ba nagsisinungaling? Hindi ako magsisinungaling dahil pareho kayo ng dila ni Abel eh. Siniksik nyo si Titus nung nire-rebut ko na, yung kinukross ko na kayo. Kailan nag-umpisa ang 70 weeks? Di ba sinabi mo na nga? Sagutin mo kung alam mo. 457 sabi sa'yo. Ba't po yun? Mr. Moderator, sorry. Mr. Moderator, excuse me ha. Time stop. I'm calling Mr. Okay, Moderator. tumatawag ka sa akin. Ayan, ano yung concern mo? Mr. Moderator, yung mga questions niya parang, Okay. parang hindi naman nagbibigay ng karunungan yung question niya kasi unang-una, tinatanong niya ako doon kung kailan Okay, nag-umpisa yung 70 weeks. Nilatag niya na Okay, yun okay. Ako hindi ako naglalatag noon. Okay, Kasi sis dito ako Grace. nakatutok sa 1 week. Okay. So, meron ka objection doon sa pagtatanong niya. Bro Edwil, meron kang counter objection doon bago ako humatol. Okay, next question na lang ako, bro Rasya. Okay, hahatol muna ako. Sis Grace, doon sa pagtatanong talaga ni Edwil, either it is obvious para sa'yo or parang kung ano man yung iniisip mo sa pagtatanong, but you are dapat mo talagang sagutin yon or sabihin mo lang next question. So ganun tayo ha. At kinukuha ko naman na valid yung last question ni Brother Edwil. So since sinabi ni Edwil na next question, so dun tayo sa next question muna. Bro Edwil, pasok bro. Time resume. Okay. Daniel 9:24. 70 sanlinggo
ay ipinasya para sa iyong bayan. Sinabi ba doon sa Daniel 9:24 na putulin ang last one? Wala siyang nakalagay doon. Wala ka rin naman nabasa. Pero sa 9:26, nakalagay doon, ang Mesaya ang naputol. Kaya lang, pinagpapatuloy nyo. So, yun ang aking stand. Na, tapos na ang, ang Mesaya eh. Kaya iba na yung darating na prinsipe. Okay. Next question. Daniel 9:25. At kanyang ipagtipay ang tipan sa isang linggo at sa kalahati na isang linggo ay ipatigil niya ang ahihain. Sinabi ba doon na ihiwalay ang huling kalahati ng isang linggo? Sinabi o wala? Nakalagay kasi doon na ang Mesaya, ang pagdating ng Mesaya hanggang sa last ng 62 plus 7, 69 weeks. At mahihiwalay na, makakatap, wala ng anuman. At yung last 1 week na magko-complete na ang ng tipan, prinsipe yun. At kapag sinabing prinsipe, yan ang hindi mo nasagot kanina. At sasagutin ko yan mamaya. Next question. Next question. Okay, sigurado ka ba sa paniwala mo na after 69 weeks, mahiwalay na ang pinahiran? Nakasulat yan ni 62 plus 7, mahihiwalay ang pinahiran. 26-9. Hey, Next question. kailan ang pagpahid Time. sa prinsipe? Time. Okay. So, dyan natatapos mga kapatid ang ating first part ng debate, which is yung ating first cross at first stand. At shoutout sa halos 30 live viewers natin, 124 comments na. Shoutout kay Lou Agbayani, may nagwewelga, ipasama natin yan sa rally sa EDSA. Sabi ni Rani Burgos, durog agad ang SDA. At shoutout din kay Avila Leonard, huwag kang mas marunong sa moderator. Grace Barrios, patawad na yan ng parusa, bagsak na unang tayuan pa lang. Shoutout din kay Don Puerto, ano ba yan Miss Grace, very disappointing. Parang okay, ito yung kanina. Bro, nagpi-feedback ako sa iyo, bro Edwin. Bro, Sis Grace pala. Kay Sis Grace to. Sis Grace, nagpi-feedback ako sa iyo. Iko na ko? Pwede kang ano mo muna, i-reconnect mo muna habang babasa ako ha. So, nadidinig ko yung boses. Okay, hintayin natin mag-fix ang kay Sis Grace. Shoutout kay Ray Pilapil, halatang nang huhula lang kayong dalawa. Shoutout kay Avila Leonard. Tama kapatid, di nila kayang pasubalian ang katotohanan. At Don Puerto, ang sabi ni Miss Grace, ang SDA walang alam. Miss Grace, nasa itlog ka pa lang ng tatay mo, nakakatatag na ng ang doktrina ng SDA. Ayan, shoutout kay Jivan Lozada. Naku, wag mag-interrupt sa presentation. Si Titus nag-complete ng 1 week. Naku, sablay. At Junril Jaroy, sumabog talaga bituka ni Edwil. Nag-object not in exact time ng objection. At shoutout din, nawala. Okay, shoutout din kay John Paul Garcia, sayang tatapusin ko sana itong debate na ito kaso may children ministry pa ako. Shoutout kay Maricel JW, shoutout kahit busy, sinisilip ko si Sis Grace. Shoutout sa iyo Sis Maricel. Sanchez Green, SDA, ano ba mga tanong yan? At Abela Leonard, ipit na si Sis Grace. Asa na yung mga minions ni Soriano na MCGI at ex-MCGI? Nag-iiyak ka na siguro, di na maka-imik ay butata, durog kung aral nyo. Ivan Lozada 70, Inati sa 62, ano tawag mo dyan? At Rain huli. Yan, at Rocky Tulog, magbibigay ako ng award bro, kaya gusto ko pumasok, hindi para makialam, kaya na ni Edwil yan. Ayan. Shoutout kay Boboy Mga, tungkulin mo Grace ang sumagot sa tanong at huwag magreklamo, sumagot ka na lang ayon sa tanong, ang dami mong ng violation.
At John Paul, tapos na sana ang kasalanan ng Israel at naniniwala na sila ngayon kay Jesus, si Antichrist, yung nasa Daniel 9:27. Ayan, maraming mga nag-comment mga kapatid at hindi ko mababasa lahat ito. Dako tayo sa ating rebuttal. Syempre, mauuna si Brother Edwell ng Seventh-day Adventist. Again, ang topic nila na ang 70 weeks ay tapos na. Brother Edwell ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Rebuttal. Well, thank you very much mga kaibigan. Ako po ay dismaya sa kadibating kong ito. Alam niyo po, iniisip kong magbigay ng galang sa babaeng ito kasi babae. Ako din ay humihingi ng pamanhin sapagkat hindi ko napigil. Kasi hindi po kagalang-galang ang babaeng ito. Okay? So, yun po mga kapatid. Marami po siyang mga policy Brad sa mga Rasha, sinasabi niya. excuse me, Mr. Marami Moderator. siyang policy. Okay. Negative. Yung bang salitang hindi kagalang-galang na babae, tama bang sabihin niya yon? Okay pa yan sa akin, Sis Grace. Okay pa yan, ha? At continue ka muna, Okay. Bro Edwin. Proceed, bro. Tama lang yan. Sa ginagawa mo, diskarte ngayon. Dapat sana kita igalang eh. Nag-umpisa pa lang tayo, kinakausap na kita, nag-usap tayo. Kaya lang, hindi ka dapat igalang. Well, patuloy tayo mga kaibigan. Isa po sa mga policy ni Grace na sinasabi, policy na sinabi ko raw na kabilang, kabahagi si Titus sa 70 weeks. Okay. Ngayon, mga kaibigan, wala po akong sinabi. Si Kristo po ang nagpatibay, no? He confirmed the covenant in 1 week, mga kapatid. At sa sinabi niya kanina, after 69 weeks, mahiwalay na ang pinahiran. Paano yung talatang 25? Ito po ang sabi, Grace, unawain mo ng konti, no? Talatang 25 ang sabi rito, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem hanggang sa pinahiran, magiging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatwid-bagay sa mga panahong mabagabag. Okay? After 69 weeks, after 7 and 62 weeks, yun po ang pagpahid kay Kristo, no? Anyway, mas maganda siguro ituloy ko na lang yung presentation ko kanina, no? Okay. So, saan ba ako naputo? Okay? Dito mga kapatid, no? Okay. Okay, ito po. I-share screen natin to. So, dito mga kapatid, ay medyo nagkaroon po ng policy itong aking kaibigan, okay? Pero walang problema. Hanggang doon lang naman siya. Okay? So, eto po mga kapatid, Anyo 27 po, si Kristo ay nabautismuhan. Okay? Nabautismuhan po si Kristo, Anyo 27. Determined, tiyak po yan kapatid. At Anyo 31, si Kristo ay nabayubay sa krus mga kapatid. Therefore, tiyak po ang ating aral na ang 70 weeks ay para sa mga Hudyo po ito mga kapatid. Okay? So ang sabi rito, balikan po natin ito. Okay? Kino-confirm niya, no? Daniel 9:26. After, eto. Daniel 9:27. Then he shall confirm a covenant for many for 1 week. So, 1 week po niyang i-confirm mga kapatid. Tandaan po natin, sinabi niyang hindi raw tuloy-tuloy. Pero, i-confirm ni Kristo. Sino ba ang mag-confirm? Si Titus? Wala akong sinabing gano'n na si Titus ang mag-confirm. Policy po ang ginagawa ni Grace, no? Matthew 26-28. So, kailan niya kino-confirm ito?
For this is my blood of the new covenant which is shed for many for the remission of sins, mga kapatid. At ang covenant na ito ay ni-ratify, pinatibay sa pamamagitan ng kanyang dugo doon sa Kalbaryo sa krus, mga kapatid. Sapagkat ang pagpatibay ng tipan ay sa pamamagitan ng dugo, hindi dugo ng baka, hindi dugo ng tupa, kundi sarili niya mismong dugo ang nagpapatibay ng tipan, mga kapatid. So ngayon, paano nangyari na natigil mga kapatid, ang hain? Ito po, Matthew 27:51, and behold, the veil of the temple was rent in twain from top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent, mga kapatid. So noong si Kristo ay mababuyubay sa cross, yun po ay kalahati ng sanlinggo, kanyang pinatigil ang hain. Anong ibig sabihin? Nagpapak ang kortina, mga kapatid, doon sa templo. Napakasagrado po nito, mga kapatid. Ngunit wala pong basta-basta makalapit doon. Ngunit yan ay extraordinary, supernatural na pangyayari, mga kapatid, bilang katuparan na pinatigil na ang hain sapagkat ang tunay na kordero ay namatay na, mga kapatid. Natuloy po tayo. Sabi rito, in due time, Christ died for the ungodly. Due time, mga kapatid, nasa panahon talaga po ang pangyayari nito. Christ was baptized on time. Christ was crucified on time. Ngayon, ang kalahati ng sanlinggo o kaya ay 3.5 years ay nagtatapos po sa AD 34. Lubusang tinanggihan ng mga Hudyo ang pabalita, binato si Esteban, at ang pabalita ay pumasok na sa mga hintil sa pamamagitan ni Pablo, mga kapatid. Siya po ang nangaral sa mga hintil. Now, ito po yun. 457 BC up to 27, ito po yung 69 years at may natirang isang linggo. 3.5 years si Kristo nangaral hanggang sa napayupay sa cross, pinatigil ang hain. At may natirang 3.5 year, yan po ay edit 34, tapos ang 70 weeks, mga kapatid, o kaya 490 years na inilaan sa mga Hudyo, mga kapatid. Ngayon, dahil tinanggihan nila ang pabalita, ang Israel ay tinanggal sa kanila ang kaharian ng Diyos at ibinigay sa bansang nagkakabunga, mga kapatid. Wala na ang Israel. Tayo na ba? Mr. Rocky, Mr. Garcia, 3 minutes. Thank you. So, mga kapatid, hindi pwedeng ihiwalay ang huling kalahati ng sanlinggo. Fix po ito. Tiyak. Sinagop ni Chris kanina, tiyak ang 70 weeks. Fix po ito. Ibinukod po ito, mga kapatid. Inilaan, ipinasya mula po sa 2,300 years, mga kapatid. Now, ito po. So, dito po, 490 years, mga kapatid. Ito po ay inilaan sa mga Hudyo. At ang natira sa 2,300 years, mga kapatid, ay 1,810. Ang sumunod nito, idagdag po natin ang 1,810 doon sa AD 34. Yan po ay papatak po ng 1844, mga kapatid. Mga kaibigan, mga kapatid, ang highlights po sa 70 weeks, mga kapatid, ay ang Kristo, the man of destiny. Nakaukit po sa blueprint ng si Kristo ay mabautismuhan. Sabi niya, the time has fulfilled. Anong time ang na-fulfill? 69 weeks, mga kapatid. At noong AD 31, sabi niya, naganap na sapagkat napako siya sa cross. At mayroong kalahati na sanlinggo, siya pa rin ang nag-confirm noon, mga kapatid. Hindi ko sinabi si Titus. Very fallacy po ang ginagawa ni Kristo, mga kapatid. Si Kristo pa rin, bagamat wala na si Kristo, mahirap ba yan unawain? Bagamat wala na si Kristo, panahon ng second half of the last week, kanyang inutusan ang mga alagad. Ibinilin niya sa kanila ang gawain ng mga kapatid at katuparan ang mga Hudyo dahil sa kanilang lubusang pagtanggi. Ang sabi ni Kristo, narito ang inyong bahay ay naiwang sira, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, dito na po tayo sa panahon ng mga hintil, mga kapatid.
Okay? At ang pabalita ay dumating sa atin. Kaibigan, hindi ba masarap sa pakiramdam na mayroong Kristo na dumating sa sanglibutan ito? At ito po yung nakahula sa 70 weeks, mga kaibigan. Naway tanggapin natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mr. Moderator, back to you. Okay. Okay, so dyan natatapos ang presentation, rebuttal ng ating affirmative, mga kapatid. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Sis Barrios ng XMCGI. Your time start Okay. now. Sino ang nagtapos ng last one half prophecy? Last one half week. Sino ang nagtapos? Kasi si Kristo umakyat na after 40 days eh. Sino ang nag-complete? Sino na complete? Si Kristo! Kahit wala na siya sa lupa. I-chat niya lang yan. I-text niya lang yan. I-internet niya lang yan. Walang imposible kay Kristo. Sis Grace. Next question. Okay. Sino ang gigiba ng bayang Israel at ng sanctuary? Sagot! Sinong gigiba? Nakatupad kay Titus noong AD 70. Nakahula na kasi. Nakahula na nagigibain na sa magitan ng baha ng apoy ang Jerusalem sapagkat tinanggihan nila si Kristo. Next question. Next question. Saan nagtatapos ang 70th week? Anong year nagtatapos? 34. Sagot! Next question. Next question. Kailan naganap ng gibain ni Titus ang Jerusalem? Nakahula yan na magigiba, hindi agad-agad gibain. Anong year? Anong year? Anong year? Time stop po na, time stop. Sis Grace, again sis, huwag kang mag-interrupt during sumasagot unless kung may problem ka, magtawag ka talaga ng Hindi niya moderator. kasi sinasagot ng anong year. Oo. Ang tanong ko kasi, Brad Rasha, anong year eh? Oo, ang gusto ko lang mag-object ka, ganun lang ha. Kasi iniisip ko kasi nag-interrupt ka pag sumasagot siya. So, again, bibigyan ko ng 20 seconds si Brother Edwil. And I hope si Brother Edwil na dinig din yung concern ni Sis Grace. Anong year daw? Bro Edwil, i-reset ko yung 20 seconds ulit mo, bro. Pasok, bro. Okay, thank you. Ang sagot, anong year? 70 AD nagiba sapagkat nakahula na po yan na magigiba na sapagkat tinanggihan nila ang Ebanghelyo na nagtapos noong 70 weeks, 34 AD. Kaya nakahula. Kaya ang pabalita pumasok sa mga hintit. Next question. Sino ang gigiba ng sanctuary? Sino ang magpapatigil sa kalahating sanglinggo ng magpapatigil Wait lang, ng brother. alay at ng hain? Sagot. Ang sagot at kanyang sa kalahati ng sanlinggo kanyang ipatigil ang hain. Si Kristo po yun. Ipatigil ang hain sapagkat si Kristo ay nabayubay. Ang kurtina ng templo nahapak sapagkat ang ibig sabihin, ang tupa at baka, mga handog, tapos na pinatigil na Grace. Next question. Meron bang nakalagay sa 9:26-27 na ang gigibain ay ang kortina ng templo? Ang pagkagiba, pagkahapak ng kortina, ito ay ibig sabihin katuparan na pinatigil na ang hain, Grace, sapagkat meron ang Kristong nabayubay sa cross at hindi na kailangan ang tupa. Next question. Next question. Again, meron bang nakasulat? Meron o wala? May nakasulat ba na ang giniba ng prinsipe ay ang kortina ng sa may templo? Meron, wala. Meron! Ang Meron. nakasulat doon ay at kasakalahati ng sanlinggo, kanyang ipatigil ang hain. Meron. Next question. Okay, eto. Ang 2,300 days, nakapaloob ba doon ang 70 weeks? O ang 70 weeks? O ang 2,300 ang nakapaloob sa 70 weeks?
Hindi pwedeng mapalob ang 2,300 kasi malaki. Maliit ang 70 weeks. Next Brad question. Rasha, hindi siya sumasagot sa Time tanong stop, ko time eh. stop, Ang time tanong ko kasi, Okay. ito ang tanong ko. Ang tanong ko kasi, kung ang 2,300 days ba ang nakapaloob sa 70 weeks or ang 70 weeks ang nakapaloob sa 2,300 days? Okay, so mamili ka daw doon, bro Edwil, or mag-counter object ka muna, bro. Sasagot na lang ako, bro Rasya. Sige, napaloob or hindi napaloob ba yun? Bro Edwin. Okay. Sagot. Ang 2,300 days ay hindi napapaloob sa 70 weeks sapagkat malaki ang 2,300, maliit ang 70 weeks. Next question. Next question. Okay. Nung sumagot ang anghel doon sa Daniel 8:14 tungkol sa 2,300 days, ano ba ang tanong sa kanya? Ano ba ang tanong noong anghel doon sa isang anghel na kausap niya? Bakit sumagot ito ng 2,300 days? Bakit? Proceed, bro. Mr. Rasya, out of topic, 70 weeks lang po pinag-usapan namin. Time stop muna. Okay. Merong objection dito at iniisip ni Brother Edwil na ito ay labas sa pinag-uusapan. Meron ka bang counter objection doon, Grace? Or Yes. Okay. Mr. Moderator, binanggit niya sa introduction ng kanyang presentation. Saka yan din ang sa timeline nila eh. Ang 2,300 days ay doon daw nakapaloob ang 70 weeks. Kaya doon ko siya tinatanong. Okay. So ganito. Yung objection, Bro Edwil, tinitingnan ko siya as a valid question naman, bro. However, nasa iyo naman ito kung paano mo sagutin. Pwede kitang bigyan ng 20 seconds, bro, na pagsagot or 10 seconds indirect. Bakit mo hindi sinasagot ang tanong or sabihin mo lang next question, anong gagawin mo, bro Edwin? Okay, sasagot ako. 20 seconds, bro. Okay. Proceed, bro. Ang tama, ang 70 weeks ay ipinasya mula sa 2,300 para sa mga Hudyo at ang natira doon para sa mga Hintil sapagkat nung matapos ang 70 weeks, ang pangaral pumasok sa mga Hintil. Next question. Next question. Ito, uulitin ko na lang ang tanong. Sana naman maunawaan mo, ha? Nung tinanong ng anghel, ano ang itinanong ng anghel sa kausap niya, bakit ito sumagot ng 2,300 days? Ano ang itinanong sa anghel? Ano daw yung tinanong? Proceed. Okay. Pagbibigyan, sasagutin na lang kasi ipinipilit. Ito ang sagot, Daniel 8:13. Mr. Moderator, excuse me. Time stop. Time stop muna. Bro Edwin, wait lang, bro. Tumawag ng moderator. Grace, ano yan? Part of the rule kasi, kailangan magtanong lang siya. Pero nag-side comment siya. Kanina pa siya. Okay. So, Bro Edwin, as much as possible, direct answer na tayo, ha? So, Bro Edwin, sumasagot naman si Bro Edwin doon lang sa konting mga salita. So, Bro Edwin, 20 seconds ulit sa'yo, bro. Direct answer, bro. Your time start now, bro. Okay, ang tanong, ano ang itinanong? Sabi rito ang tanong, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palagyang handog na susunugin? At ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng santuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa. Next question. Okay, ito question ko. Ayon sa timeline ng STA, that 2,300 days is a prophetic days. At nag-start nga daw yon from 457 until doon sa 1844. Total of 2,300 days. Yun ang sabi nila. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ganito. Base doon sa tanong nung anghel, kaya sumagot ng 2,300 days. Base doon, ang pinag-uusapan nila ay ang pagpapatigil ng hain at ng alay. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, from 457 years until 1844, nagpapatigil ba ng
hail at alay si Kristo? Sagot? Nawala na siya. Sagot! Nandiyan lang ako. Ang pagpatigil ng 1844, doon po yan sa Langit Santuario sa Langit Grace. Pero yung anyo 70 weeks, pinatigil yung templo sa Jerusalem. Merong dalawa yan. Templo ng Jerusalem, 70 weeks. Templo sa langit, ang paghatol, paglilinis. Next question. Uulitin ko ulit ha. Ayon sa timeline ng SDA, Time, 7 minutes time. So, dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative, mga kapatid. At medyo maganda yung ating debate ngayon. At napaka-active yung ating nasa audience ngayon, mga kapatid. Shoutout muna kay Maricel ng JW. Shoutout moderator, natuloy pala ito. Ayan. At napakaganda naman dahil natuloy ito. Sanchez Green, SDA, ano bang mga tanong yan? At sabi ni John Rel Pijaroy, first stand panalo si X, yayakapin ko na talino niya. At shoutout din kay Brad Job, congrats SDA. John Paul Garcia, sayang tatapusin ito yung kanina, no? At shoutout kay Pastor Valeriano ng End Time at kay Rain, hindi nakapuntos, negative. Salute kay Sir Edwil na wendang nasa question. Shoutout din kay J1. Bro Avila, kailan tayo ulit bro para matuldukan na tong 70 weeks na ito? Naghahamunan sila dito. No? Shoutout kay Sanchez Green. Basahin mo SDA, sa Rain, sinagot na nga, ayaw pa ng sagot. Hallucinate, negative. Shoutout kay Sanchez Green, wala na. Tumba na, walang alam sa timeline nila ang SDA mismo. Shoutout kay Jivan Dozada, presentation niya yun, At shoutout din kay Abila Leonard, di man lang makapunto si Grace Barrios. Butata palagi tinatawanan lang ni Bro Edwil, di kasi makaunawa, sablay talaga. At shoutout din kay Ray Pilapil Jr. Lalong nagkakalat ang SDA sa second cross exam. Nakakaawa. At shoutout din kay Rans Lasan. Shoutout Kuya Rasha. Shoutout sa iyo, bro. At shoutout din kay Joyce Caldito. Hindi naman marunong sa debate yan si Grace Barrios. Kung tumutol ka sa isang aral, dapat may ilalatag kang tama. At shoutout din kay John Paul Garcia, katulad yan ng paniniwala ng SDA, ang apat na mga ngabayo, ang puti nakasakay doon si Jesus daw, pero si Antichrist yun. May isa pang mga ngabayo sa Revelation 19, yun ang Jesus na hari. At shoutout din kay Pastor Valer, basta ako kape lang. Ayan, at Rene Burgos, nakakauta na ang aral ng SDA, paulit-ulit talo na agad. At yun. At dako tayo sa ating rebuttal stage. Sis Grace ng XMCGI bilang negatibo again sa topic natin na ang 70 weeks ay tapos na. Your time start now. Thank you, Mr. Moderator. Tulad ng sinabi ng commenter dyan, Ronnie Burgos, sabi niya, nakakauta na ang aral ng SDA paulit-ulit. Totoo yun. Talagang, I'm sorry kung I'm against the rules. Kung meron ako mga expressions na hindi maganda. Kaya lang talagang, parang, actually, bored akong kausap ang SDA. Kasi, paulit-ulit, ang mga sinasabi, wala akong makitang hiwaga. In fact, lahat ng itinindig niya, siya rin mismo ang tumumba at walang suporta ng Bible. Okay? Tinanong ko siya kanina kung sino ang gigiba. Hindi, alam mo, stand niya stand ng SDA si Kristo ang magpo-comply ng 1 week, 7 years. Tapos, paano mo i-complete ang 7 years kung nasa langit ka na? Kaya tinanong ko at sinagot niya, ang magpo-complete daw si Titus. Kaya ako siya kinukros, kaya sinasabihan niya akong policy, pero hindi yun policy dahil katotohanan yun Ang utos kasi is 70 weeks At nagtatapos ang 70 weeks sa 34 AD.
Bakit mo isiniksik si Titus na 70 AD? Ang layo na noon eh. Pareho talaga, katulad ni Abela. Talagang bagsak na bagsak. Walang unawa. Okay? Ngayon, tinatanong ko sa kanya, tapos, tinanong ko siya, kasi sabi dun sa Daniel 9:27, at 9:26, gigibain ng prinsipe, ng mga tao ng prinsipe, ang bayan at ang sanktuaryo. Tinatanong ko siya, ano ba ang giniba? Ang sinagot ba naman yung kurtina daw, hiniwa? Kurtina? Ang nakalagay bayan? Ano yun? Wala ka talagang puro, talagang doktor lang. Wala kayo. Kaya ang mga presentation nyo, pati yung mga cross-examination nyo sa akin, I'm bored talaga, bored to death talaga. Kasi ako, ang purpose ko talaga, magbigay ako ng karunungan sa mga viewers natin, pero talagang bored na ako sa mga pinauulit-ulit nyo. Yung mga tanong mo, hindi ako pinagpapawisan. Kita mo, wala naman ako wala akong binabasa na tatanong ko talaga or isasagot ko sa iyo kasi bored na ako eh. Ngayon, tinanong ko siya, sa 2,300 days, ano ba yan? Ito ba ay nakapaloob sa 70 weeks? Hindi daw. Dahil, ang 2,300 days daw, iba yun. Ibig sabihin, ang 2,300 days ay hindi daw nakapaloob sa 70 weeks. Kundi, ang 70 weeks daw ang nakapaloob. Kaya nga may timeline sila eh. From 457 BC to 1844, yun, pinagdoktor-doktor nila. Sabantalang, ang pinag-uusapan lang naman natin is 70 weeks. Pero since nag-jump ka sa 2,300 days, tinanong kita kung bakit sumagot ang anghel ng 2,300 days at binasa mo, kaya siya sumagot ng ganon, dahil tinatanong ng anghel, kailan matatapos o mangyayari ang pangitain na pagpapatigil ng hain at ng alay. At sumagot 2,300 days. Ngayon tinanong ko siya, follow-up question, sabi ko, ibig mo sabihin, since 2,300 days, mag-i-start ng 457 BC to 1844. Ibig sabihin, panayhain, pagpapatigil, yun ang nagpapatigil. That time, 457, na si Kristo, pinapatigil niya ang hain. Mag-isip kayo, mga SDA bullies, kung kayo nag-iisip pa ng matino. Okay? Ha? O, ito, next. Ngayon, ito, yung 2,300 days, kaya siya sumagot ng 2,300 days dahil nga yung hayop, yung the the king of Grecia, yun yung hayop doon eh. Siya ang nagpatigil ng hain at alay. 2,300 days ang nakalagay. At yan din mismo ang nakalagay sa Daniel 9:27 sa kalahatian ng 1 week, kanyang patitigilin ang hain at ang alay. So, lumalabas talaga na ang hayop ang nagpapatigil. At sabi, at ang pakpak ng kasuklam-suklam ay paroroon ang maninira. So, mayroong maninira. At itong maninira nito ay mabubuhos sa kanya ang puot sa maninira na yon. Ngayon, kung si Kristo yan, sino ang mapupuot sa kanya at mabubuhos sa kanya yung galit ng Diyos? Si Kristo yon? Kasi, tandaan mo ang sabi, the testimony of Jesus Christ is the spirit of the prophecy. Wala kang mababasa na si Jesus Christ ay nag-comply ng any of the last 1 week. Wala. As in, wala. Okay, eto pa. Yung doon sa prinsipe, di ko na natanong sa kanya yun eh. Yung prinsipe na gigiba in the last 1 week.
yung prinsipe na yon, tinatayuan ko yun ever since na yun ang hayop. Okay? Yun ang hayop na magpapatigil ng hain at alay. Nakalagay yun doon sa ginamit niyang talata na Daniel 8:11 hanggang 17 yun. 14, yung 2,300 days. So, patitigil niya. At yun din ang nakalagay sa 27:9. Okay? Ngayon, bakit siya tinatawag na prinsipe? Samantalang sabi niya, si Kristo yun. Ito ang sagot ko. After giving the 70 weeks prophecy to the people of Israel, 9 yon, Daniel 9. Pagdating ng Daniel 10, nagpakita na naman ang anghel kay Daniel at nagbigay ng additional information about the visions. At doon, ine-explain niya na yung hari ng Persia at Media at yung hari ng Gresya, yun ang tinatawag niya ngayong prinsipe. Daniel 10:20. Sabi niya doon sa Daniel 8:20-21, yung hari nga ng Gresya at Persia, in-explain niya sa Daniel 10 na itong hari na to, yun yung prinsipe ng Gresya. Kaya kung since si Daniel ang writer ng book na yan at ng prophecy na yan, dapat doon ka kukuha ng mga sagot mo doon sa visions na yun. Dahil kailangan part of the decree, part of the commandment of the 70 weeks is matatakan ang vision. Pero hanggang ngayon, according to the decrees in 24, lahat yun hindi pa natatapos ang kasalanan, ang kalikuan, kasamaan, pagtatak sa prophecy and the vision, hindi pa tapos. Dahil ano sabi? Daniel 8:14, 2,300 days. And 17, sabi niya, and the vision shall be at the time of the end. Nakalagay naman the vision shall be at the time of the end. At kung ipagpapatuloy mo sa Daniel 12, 4 and 9, nagpapakita doon na ang vision nga ng mga pinapakita dyan sa Book of Daniel, it's all about the things that will take place in the time of the end. Yun din ang binabanggit nga sa Daniel 9:26 and 27. Kaya ang SDA, wala, puro doktor-doktor lang ang mga pinagagawa. Wala kang sana naman second cross. Gandahan mo naman ang tanong sa akin kasi I feel so bored talaga. Wala akong makuhang matino tungkol diyan, wala kang ang binanggit kung eto pa yung doon sa year 2031 AD kung saan si Jesus Christ daw ay pinako, okay, from the baptism to the crucifixion, si Jesus Christ daw ay ng first one half. So yung the day of baptism ni Jesus Christ, tandaan nyo 27 AD yun, baptism of Jesus Christ. Pero, nakalagay doon sa Luke 3:23, Jesus was 30 years old when he got baptized by John. So, Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative Sister Grace Barrios ng XMCGI, mga kapatid. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative, Brother Edwell ng Seventh-day Adventist Church. Your time start now, bro. 7 minutes. Okay. Ito po yung ating tanong, Grace. Sa Daniel 9, may pinatigil. Ano yung pinatigil? 9:27 ang hain at alay. Okay, ulitin ko ang tanong. Sa Daniel 9, kanyang ipatigil. Ano yung ipatigil? Hain at alay. Okay. Next question. Kailan ito nangyari? Yaan ay mangyayari pa lang dun nga sa sinasabi doon sa 2,300 days. And that 2,300 days will take place at the time of the end. Next question. Okay. Sa Daniel 9:24 hanggang 27,
Ito ba ay patungkol sa 70 weeks o patungkol sa 2,300 days? Okay. Ang 70 weeks, nakapaloob doon, kasama yung 2,300 days sa 70 Time stop muna. Okay, objection natin, affirmative, ano yan? Meron po tayong categorical sa tanong natin. Okay, ano nga ulit yung categorical mo, bro? Okay, ang tanong ko, ang Daniel 9, 24 hanggang 27, ito ba ay patungkol sa 70 weeks or 2,300 days? Okay. Pareho. Okay, pareho daw. So, both yan, bro Edwin, tinatanggap ko yan. 20 seconds sa pagpapaliwanag, Sis Grace. Pasok mo yung time mo. Hindi na ako magpapaliwanag kasi simple lang anong sa akin. Pareho. Next question. Next question. Sapagkat sinabi mong pareho, mayroon bang mababasa sa Daniel 9, 24 hanggang 27 na 2,300 days? Meron o wala? Nakalagay doon sa 27, the prince shall comply or shall Time stop ulit. Okay, objection natin, affirmative, again. May categorical tayo uli. Meron bang 2,300 sa Daniel 9? Meron o wala? counter objection nga. Okay, categorical ito. Sis Grace, magka-counter Kasi, objection ka muna. Nagtatanong siya sa akin. Pag sumagot ako, sa kanya sasabihin categorical. Dapat bago mo itanong ang tanong, sabihin mo categorical yon. Okay. So, ganito. At dito tayo sa objection. Direkta na lang tayo. Meron or wala, Sis Grace? Ready ka nang sumagot? Meron. Proceed, Sis Grace, sa pagpapaliwanag. Ayoko na magpaliwanag. Basta ang 2,300 ay nakapaloob sa last 1 week. Next question. Okay. Okay, talata Daniel 9, 24 hanggang 27, sabi mong mayroong 2,300 days. Saan doon? Okay, ganito. Mag-explain ako ha. Huwag hindi categorical yan. Baka sabi mo categorical na naman eh. Okay, this is my answer. Doon sa Daniel 9:27, ang prinsipe, magko-comply siya ng 1 week, di ba? Okay, so yung 2,300, magko-comply yun sa half of the 1 week. Bakit? Pwede sagutin ko yan ha. Dahil... Next question muna. 20 seconds tayo. Next question. Okay. Padaanin mo natin. Eto. Anong nakalagay sa Daniel 8:13? Ipatigil ang hain o ipatigil ang pamumusong ng hayop? Daniel 8:13. Sige, tinan ko muna. Pwede kong basahin, Brad Rasha? Sa 20 seconds mo yan, sis, pero ita-time ko talaga yan. Finish or not finish. Ang nakalagay doon yung pagpapatigil doon ng sacrifices, yung hain. At kung susundan mo pa yon sa baba, talagang giniba din, talagang dudurugin ng hayop ang mga banal. From the context. Next question. Okay. Ang sagot mo, pagpapatigil ng hain, ang sa Daniel 8:13, basahin ko. Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palagiang handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisera? Meron ba ditong nababasang ipatigil ang hain? Meron o wala? Nakalagay sa 13, the holy angel asked, when will the daily sacrifice be offered again? What about it? Kaya tinanong kasi na when will the sacrifice be offered again? Kasi nga, tinanong na pinatigil na Basahin mo sa 11. Ayan. Pakibasa mo 11. Nandun Next yung question. nakalagay. Next question. Alam mo ba ang kahulugan ng 2,300 days? Alam mo ito o hindi? For me, 2,300 days is a literal or actual days. Ito rin ay ang sumasagot or bumubuo ng last 1 week.
Kasi ayon sa 927, may paghati sa pagdating ng prinsipe na yun eh. Merong paghati. Okay, ng last one. Next question. Okay. So, 2,300 days ay 2,300 years. Tanggap o hindi tanggap? 2,300 days. Literally, days. Days. Okay. 490 days. Taon o araw? 490 days is araw yun, di ba? Next Araw question. yun, di ba? Next question. Okay. Ngayon, kung araw I mean, yun- Next question na. Next question. Okay. Ngayon, kung araw yon ang 490 days, saan nag-umpisa at kailan nagtapos? Okay, yung sinagot ko kaninang 490 days, kasi nasakyan mo lang ako, pero that is 490 years. 90 According years. also to your presentation. Okay. Next question. Dahil ang 490 days ay 490 years, sa makatuwid, ang 2,300 days ay 2,300 years din. Tama? Mali. Mali ka. Parang unawa mo yan, hindi sa akin yan. Next question. Ang 490 days ay 490 years. Sagot mo yan kanina. Follow-up na tanong, ang 2,300 days ay 2,300 years din. Mali o tama? 2,300 is a day. That is half of the 1 week. Hindi nga lang sila ganon ka-accurate. Time. Kasi iba, 7 minutes time. Ayan. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Siyempre, dako tayo sa ating final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong halos 30 plus live viewers. Shoutout kay Jivan Lazota. Sagutin ang tanong ha. At naloko na may wifi si Jesus. Sabi ni Ray Pilapil Jr., lalong nagkakalat ang SDA sa second cross. Okay, kanina to. Dito tayo sa ating yung nahahagip ko lang na comment, itong mga nasa dashboard ko ha. So kung hindi ko nabasa yung mga comment nyo, pasensya na. Meron tayong 219 comments mga kapatid. Shoutout kay Fernando Camacho. Sabi niya, hindi sumagot ng categorical ang Katunggali mo Cup Edwil. Paktay, ipit na naman, nagkontrahan na sagot ni Grace. Shoutoutin kay Don Puerto, basag. At shoutoutin kay Sanchez Green, walang kwentang magtanong nitong SDA. Shoutout din kay Rain, huli, pinatigil, Daniel 8 verse 13, sapul na sagot, makapuntos agad, affirmative. At shoutout din kay Luceo Earl, tamang sagot, ayan. At shoutout din kay Sibunga Arnel, sa Daniel 8 yata 2,300, na naginip ang SDA, sabi niya. At shoutout din kay Don Puerto, ikaw ang bastos ka ngayon, naman iiyak ka. Shoutout din kay Jevan, debate lang naman to, bakit ba takot kayo kung tama kayo, ha. At shoutout din kay again Fernando Camacho, ha, nang huhula na lang si Grace Barrios, naipit na siya ni Edwil. At shoutout din Sanchez Green, hindi ako STRCC. At Jerel M. Mariano, kung alam mo aral ng SDA, bakit ka nag-RCC? So, at yun mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Sis Grace. Again, ang topic natin ay patungkol dito sa 70 weeks. Natapos na ito. Bilang negatibo, 5 minutes Sis Grace ng XMCGI. Your time start now. Makinig kayo ng mabuti ha. Pinag-uusapan natin dito ang 2,300 days. For me, these 2,300 days, it's a literal
actual days. Hindi siya prophetic days, kundi actual days, literal days. Ngayon, itong 2,300 days, ito ay pumapaloob doon sa last 1 week. Bakit? Bakit ito pumapaloob? Kasi nga, doon sa Daniel 9:26-27, malinaw na nakalagay doon na mayroong isang week na i-complete ng prinsipe. Okay? At kung prinsipe na to, siya yung magpapatigil ng hain at alay. Nakalagay yun sa 27 at doon sa Daniel 8:14. Ngayon, ang tanong ganito. Kasi, kung pagbabasihan natin the book of Daniel itself, ayon sa mga nilatag ng SDA, even in their timelines, wala ka talagang makikitang mga yung mga katulad ng mga binabanggit na yung paghahati-hati ng 1 week, wala ka sila. Yung mga hati-hati nila, biniyak-biyak nila, inimbento lang talaga nila. Ngayon eto, si Daniel mismo ang naglalatag ng paghahati-hati niyan eh. Dun sa Daniel 7:25, nakalagay doon na yung mga banal, yung mga nalabi, doon sa 7 to 47 at saka 25, yun eh, yung hayop, yung Gresya, yung hayop na yun, nakipaglaban yun eh, dinurog niya ang mga banal. At ito ay sa panahon ng time, times, and half a time. Yun ang Hello? Okay. Yun ang baling nakalagay doon sa nakapaloob sa 1 year na pagtitibayin ng hayop. Bukod doon, may nakalagay din, nababasa tayo na 2,300 days during the time also of the beast, yung yung hayop ng Gresya. Okay? Meron siyang binanggit na 2,300 days. Meron ding binabanggit si Daniel doon sa Daniel 12 na meron doong may binanggit siya doon na times and half a time. Yun sa Daniel 12 and 7. Tapos, pagdating mo sa Daniel 12:11, nakalagay doon na pag yung napagputol-putol na ang lahat, pag kapag napagtigil na ang hain at ang alay, ito ay magiging sa 1,290 days. At meron pa doon sa Daniel 12 nakalagay doon na mapalad yung mga naghihintay at tumayo sa loob ng 1,335 days. Ngayon ang tanong, ano yung mga numbers na yan? Yan, mga literal days yun. Kasi tandaan nyo sa Daniel 9, 1 week ang pinag-uusapan natin na tinitindigan kung tapos na. Pero walang binabanggit ng SDA kung ano yung mga figures na binanggit na 2,300, times and half a time, tapos doon sa 1,290 days, tapos yung 1,335 days, wala silang binanggit. Ngayon ang tanong ganito, bakit ba nagbibigay ang Diyos? Ang Diyos ang nagbigay niyan eh. Bakit nagbibigay ang Diyos ng mga bilang na ganon? Actually sa Revelation 11, 12, and 13, nagbigay din ang Diyos ng 42 months, etc. Bakit? Ito ang sagot. Daniel 2:21. God changes times and season. Ngayon, kung ang Diyos ay nagbabago siya ng times and season, bakit ngayon niya binabago-bago yan, yung last 1/2 niyan, or yung last 1 week? Bakit? Dahil ang hayop, Daniel 7:25, ang hayop na yon, iisipin niya baguhin ang mga araw at ang kautusan. Kaya yan binago ng Diyos, pabago-bago ng mga number, puro mga roughly half of the 1 week. Wala kang makikitang accurate figures na magpapatunay na eksakto dahil paiba-iba nga eh. This proves na ang Diyos talaga ay nagbabago-bago. He can change the times and the season, while the beast can change also the times, even the Time. law. So, Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative
Sister Grace Barrios ng XMCGI. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang 70 weeks of Daniel ay tapos na. Bro Edwil, pa-unmute bro. Okay bro, 5 minutes bro. Your time start now. 5 minutes. Thank you very much, Brother Russia. At ngayon mga kaibigan, tapos na po ang laban. Tapos na po ang laban. 5 minutes lang po tayo. So, ako po ay masaya. Masaya na rin po na nakaharap po si Grace sa hapang ito. So mga kapatid, ang problema lang doon sa paliwanag ni Grace, pinarambol niya, no? Ang sabi niya, yung 2,300 days, napapaloob doon sa last 1 week. Paano mangyari yon? Ang last 1 week, 7 years po yun, 7 days. Ngayon, sumasang-ayon siya na ang 7 years, 7 days ay years. Kanina, dito, nawin natin. 490 days, sumasang-ayon siya na 490 years. Pero yung 2,300 days, hindi siya sumasang-ayon na 2,300 years. Mas ang labo naman ito. Mula nga sa 2,300 ibinukod, ipinasya ang 70 weeks para sa bayan ng Diyos, mga kapatid. Linawin natin, Sis Grace. Sana makuha mo ito ang aral ng Adventist. Napakalalim po ng aral ng Adventist, Sis Grace. Okay? Ito itong 2,300 day prophetic, ito po ay nag-start noong 457 BC. Okay? At 69 weeks ay nagtapos noong 27 nung si Kristo ay mabautismuhan. Sana yan? Ito, balik ko. 2,300, okay? 457 BC, papuntang 27 AD, ang bautismo ni Kristo, kapatid. Hindi mo nakuha yung Daniel 9:26 na pagkatapos ng 62 weeks, ang prinsipe ay mahihiwalay. Future yun shall be separated. Future. At sa 9:27, He will confirm. Sino yung nag-confirm? Si Kristo. The covenant in 1 week and in the midst of the week. Yun po yung kamatayan ni Kristo. Ipatigil niya ang hain. At anyo 34, dito nagwakas ang 70 weeks. May natirang 1,810. Idinagdag sa 34 AD. Yan po ay 1844, Sister Grace. Ang sinabi sa Daniel 8:13, sabi rito, ipinagpaloob mo sa 70th week, Nako, ang laki-laking bagay, ipapapaloob mo sa maliit na bagay, putok! Okay, ito 13. Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsasalangsang na sumisira upang magbigay ng santuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa. Meron ba sinabing ipatigil ang hain? Ipatigil ang pagsalangsang, Sis Grace. Iba ang pagpapatigil sa 1844 dito sa Daniel 8, kapatid. Okay? Ano? Okay. Ngayon, kaibigan, okay? Ito ang sabi, ang 1844, okay, ang 2,300, ano ang purpose pag nangyari ito? At sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 at hapon at umaga, kung gayoy, malilinis ang templo. Saan ito? Doon po ito sa langit, sapagkat si Kristo, ang pari, the high priest, na siyang namamagitan sa inyo at sa akin, mga kapatid. So, ang Daniel 8:14, katapusan ng
2,300 years ay sa langit po ito, sapagkat anyo 70, wala ng santuaryo. Pinatigil na ni Kristo ang santuaryo sa lupa. Kaya wala ng Hudyo, wala ng Hindil. Tayo po ay lahat ay iisa, mga kapatid. Basta't sumampalataya kay Kristo, tayo po ay maligtas, kapatid. Ang pinakapuso ng 70 weeks ay si Kristo at ang God bless po. May po tayong lahat. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist, mga kapatid, and XMCGI sa katauhan ni Brother Edwel Ortaleza and Grace Barrios, mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat at mag-shoutout na din, at kung gusto nilang mag-promote sa kanilang ginagawa ngayon, nahin natin si Bro Edwel. Bro, salamat bro. Okay, thank you very much, mga kaibigan. Medyo mainit po ang debating ito. Alam niyo manan, ako napakabait din naman ako, mga kapatid Sabi ng nanay ko mabait ako. Sabi ng nanay ko. At pinaniwala ko naman. At sorry din kay Grace na medyo mabigat-bigat yung bitaw natin. Grace, sorry debate lang to. At thank you din po sa ating mga commenters dyan po sa live. At sana po marami po ang katotohanan na ating nakamtan. At ito po ang magpapalaya sa atin. Promote ko po yung aking YouTube, Edwel Ortaleza. At sana po ay dumami po ang ating subscriber at marami po ang mabiyayanan. So, akin po ang pinasalamatan ito, ang Panginoon na higit sa lahat, nagbigay po sa atin ng panahon, sapagkat siya ang may-ari ng lahat, pati ng ating buhay, sa kanya ang papuri. Back to you, Mr. Rasya. Okay, Edwel Ortaleza daw, mga bro, kung gusto nyo suportahan, search nyo lang siguro sa YouTube channel at paki-subscribe na din kung gusto nyo sumuporta kay Brother Edwel. Next natin, si Sis Grace. Salamat, kapatid. Okay. Thank you sa moderator natin. Thank you kay Brad Edwel. Kahit nga ganito ang pag-uusap natin, okay lang naman, Brad. Sanay naman ako dito. Okay. Marami ding salamat sa lahat ng mga viewers and commentators natin at sa mga manunood pa sa off-live natin. Ngayon, ang pakiusap ko lang sa inyo, subukan yung ulitin nyo ang panunood ng video na ito at mag-jot down kayo sa sinasabi niya, sinasabi ko, pati yung sinasabi ni Abila, i-jot down nyo yun. Kasi kung kayo, nanonood kayo para makaalam ng katotohanan, dapat ang nasa isip nyo, alamin na ang katotohanan. Hindi yung para pukutin nyo ng pukutin ang isang tao or something, ha? Yun lang ang gusto kong mangyari. So, Brad Rasha, inform ko pa rin lahat ng viewers na marami pang susunod na debate tungkol sa ganito, 70 weeks. Talagang determinado akong mas lalong bugbugin ang SDA sa 70 weeks. Okay. At Sis Grace, meron ka bang mga YouTube channel or page or forum? Saan ka ba nila wala akong mga ganun Hindi ako naggaganon. Ang gusto ko lang talaga, debate lang talaga. Ayun. So siguro pag gusto nilang magtanong kay Sis Grace kung ano man, pwede siguro silang mag-PM. Search nyo lang siguro si Sis Grace Barrios sa Messenger, no? Baka sumagot siya doon sa mga tanong nyo or inquiry. So, maraming salamat. Gusto ko po lang i-welcome yung aking bisita ngayon, si Doc Rocky Tulog, Bro Rocky ng Advent Biblical Ministry. Ayan. Bago ako mag-end ng statement. Bro. Yes. Okay. Magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa the two protagonists of this hour, none other than Brother Edwel of the Seventh-day Adventist ABM, and also sa napakaganda na si Sister Grace, no? So magandang hapon sa inyo at congratulations sa inyong dalawa sa well-versed na pagtalakay sa bahaging ito ng 70 weeks. Ako'y nandito, I would like to take this opportunity to give our moderator sa Russia TV ng isang award galing mismo sa grupo ng Adventist. Ito ay United Apologies of the Seventh-day Adventist sa
kinatawan itong ating grupo, ang ABM. Teka po ito, at akin pong gustong basahin para sa lahat. Ito ho ang nakalagay. The Advent Biblical Ministry, and ayon sa kasulatan, give this certificate of appreciation is hereby presented to Sir Rasha Vista, a Roman Catholic Templar of Truth apologist, for his ongoing commitment and dedication as one of the best moderators in our time, with honesty and passion. Given this 28th day of December 2023, signed, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., Evangelist and Apologist of the Advent Biblical Ministry, co-founder, and yours truly, Dr. Rocky Tulog, ABM founder and advisor. So, Brother Rasha, this appreciation given to you, ito bilang pagtanaw ng namin sa iyong ambag na bagamat ikaw ay nasa Roman Catholic, pero sa mga katulad nito, ikaw ay nagagawa mo na maging neutral, honest, at mahal mo ang mga nagkakaroon ng discussion sa Rasha TV. Thank you very much. This is for you, Brother Rasha. Thank you, kapatid Doc Taki. Back to you, Brother Rasha. Advent Biblical Ministry din, maraming salamat doon sa pagtitiwala at sa iba din na sumusuporta sa akin. Maraming salamat, napakalaking bagay ito sa akin mga kapatid, na merong nag-appreciate sa aking pagmo-moderate, at I hope na ma-enhance ko pa yung aking skill sa pagmo-moderate. So maraming salamat, lalong-lalo na dito kay Brother Doc, Dr. Rocky Tulog, at saka kay Fernando Camacho. Parang naging partner ko yan last few years. Halos araw-araw kami nagde-debate. So maraming salamat din sa iyo, bro. So Rasha TV, gusto din mapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Napakaganda ng taon na ito. Marami akong bagong nakilala, lalong-lalo na itong mga nandito, si Doc Rocky, Bro Edwil, Sis Grace. Maraming salamat sa mga ROG, Baptist Pastor, Born Again Pastors, at iba pa, Catholic family ko sa Templar of Truth, mga kapatid. Maraming salamat, at siguro kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin, or kung gusto nyo mag-podcast, pwede kayo mag-PM sa akin. So I hope na makiter ko kayo, mga kapatid. Maraming salamat talaga, at tuloy-tuloy lang yung Rasha TV. At yun, this is Admin Rasha, ang inyong moderator, mga kapatid. Congrats, Brad Rasha. Thank you, and we're out. Thank you, Brad. Doc. Na 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 na. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliw.